Kamusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Chloe Bautista at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa kung paano may babalik ang sigla sa sexual na buhay ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng isang pangkaraniwang gulay. Maraming kalalakihan na may edad 60 pataas ang naniniwala na ang pagina ng kanilang sexual na buhay ay natural na epekto empektanda at tinatanggap na lamang ito. Pero paano kung ang sikreto para may balik ang inyong pagkalalaki ay nasa loob lamang ng inyong refrigerator? Hindi ito isang mamahaling gamot o food supplement. Ito ay isang pangkaraniwang gulay na madalas binabalewala o itinatapon pangang marami. Nakakagulat? Ang ugat na gulay na ito ay mayaman sa nitric oxide na naglilinis ng gadaluyan ng dugo at nagbibigay daan para sa matigas at pangmatagalang paninigas tulad nung kabataan pa, na puno ang negasiyahan. Ako po si Dr. Chloe Bautista, isang urologist dito sa Pilipinas, at ang aking espesyalisasyon ay kalusugan ng mga kalalakihan. Sa kabila na aking batang edad na 28, mayroon na akong mahigit 10 taong karanasan sa larangang ito na tumutulong sa maraming kalalakihan na may bali ang kanilang kumpiyansa, sigla, at kasiyasiyang buhay. Sexual. Marami na akong nakilalang makalalakihan na nasa edad 60, 70 at kahit 80 pataas. Sila ay nahihiya, nadidismaya, at nangangamba na hindi na nila muling masisiyahan ang kanilang nga asawa. Pero malinaw kong sinasabi, possible pa. Maraming lalaki ang umaasa sa gamot kahit may mga side effects, ngunit pinatutunayan na ang mga siyentipikong paaral na ang pangkaraniwang gulay na ito ay natural na makatutulong para magkaroon na mas matigas na paninigas ng hindi kailangan ng reseta. Ang mahalaga ay malaman kung paano ito gamitin. Sa susunod na ilang minuto, ipapaliwanag ko ng detalyado kung paano gumagana ang gulay na ito, paano ito ihanda, at kailan ito dapat kainin para makuha ang pinakamagandang resulta. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, makukuha ninyo ang personal na payo na ibinibigay ko sa aking mapasyente. Ang sikreto para maibalik ang sigla na parang nasa 20 pa isang regalo mula sa kalikasan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Huwag palampasin ang mga siyentipikong impormasyon tungkol sa kalusugan para sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito, ay type ang 1 sa comments. Kung hindi, ay type ang 0. Ang inyong feedback ay mahalaga sa akin para makagawa pa ngang mas makabuluhang content. Simulan na natin. Ang gulay na madalas binabalewala ngunit may malaking epekto sa sirkulasyon ng dugo at sexual function ay ang beetroot. Ang beetroot na karaniwang nakikita sa palengke o grocery. Kapag nalaman ninyo kung ano ang ginagawa nito sa loob ng katawan, hindi ninyo na ito babalewalain pa. Beetroot. Ang lihim na sandata. Nang sinimulan kong paaralan ang koneksyon ng pagkain at kalusugang sexual, hindi ko inakala na ang isa sa pinakamabisang paraan para mapabuti ang paninigas ay isang mura at madaling mahanap na ugat na gulay. Ngunit habang lumalalim ang aking pananaliksik, paulit-ulit na lumabas ang bisang beetroot, naalala ko ang isang 72 taong gulang na retiradong guro na umupo sa aking klinika at sinabing, "Doc Chloe, ilang taon na akong hindi nakaranas ng maayos na paninigas. Pakiramdam ko, inisip ng asawa ko na wala na akong kakayahan." Pinag-usapan namin ang kanyang diet, blood pressure, at sirkulasyon. Iminungkahi ko na uminom siya ng isang maliit na baso ng beetroot juice tuwing umaga. Pakalipas ng 2 linggo, pumasok siya sa aking klinika na may malawa na ngiti. Akala ng asawa ko, may lihim akong ininom na gamot pampalakas, pero beetroot lang pala. Sabi niya nang may pananabi.
Ito ang kapangyarihan ng simpleng gulay na ito. Hindi ito magarbong o mahal, ngunit sagana ito sa nitrates, isa sa mga compound na kailangan para sa paninigas. Ang nitrates ay nagiging nitric oxide sa katawan, at ang molecule na ito ang nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo para dumaloy ng maayos ang dugo kung saan ito kailangan. Para sa mga lalaking 60 pataas, natural na bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at ito ang nagiging pagkakaiba sa pagitan ng kabiguan at kasiyahan. Ang pinakamaganda, hindi kailangan ng reseta o mamahaling supplement. Kailangan lang malaman kung paano gamitin ng tama ang beetroot. Kaya, paano nga ba eksaktong gumagana ang beetroot sa ating katawan? Bakit mahalaga ang nitric oxide para sa sexual function? At bakit madalas kulang sa nitric oxide ang mga lalaking 60 pataas? Suriin natin ng mas malalim. 2. Ang simpleng siyensya. Bakit nakadepende sa dugo at nitric oxide ang paninigas? Maraming lalaki ang pumupunta sa aking klinika na may parehong kwento. Dok, nandiyan pa rin ang pagnanasa, pero hindi na tulad ng dati. Madalas, sinisisi nila ang edad o stress, o sumuko na sila. Pero lagi kong sinasabi, ang problema ay hindi lang nasa isip ninyo, kundi nasa dugo rin. Ang paninigas ay isang physiological response ng sirkulasyon ng dugo. Kahit gaano katindi ang pagnanasa at emosyonal na koneksyon, kung hindi dumadaloy ang dugo kung saan ito kailangan, walang mangyayari. Para gumana ng maayos, 3 sistema ang dapat makakasundo. Ang puso ay dapat tumibo ng malakas, ang madaluyan ng dugo ay dapat bukas na bukas, at ang katawan ay dapat gumawa ng sapat na nitric oxide. Ang nitric oxide ang nagpaparelax sa mga ugat para biglang pumasok ang dugo. Dito nakakaroon ng problema. Pagkatapos ng edad 60, natural na bumababa ang produksyon ng nitric oxide sa ating katawan. Bukod pa rito, ang pamamaga, maling diet, alta presyon, o pag-inom ng gamot ay sumisira sa panloob na pada nga mga daluyan ng dugo na nagiging sanhing paninigas at kawalan ng gana nito. Kahit normal ang lahat, nagiging mahirap para sa dugo na makarating ng maayos sa tamang lugar. Dito na nagsisimulang makaramdam ng kabiguan ang mga lalaki. Gusto pa rin nilang makipagniik sa kanilang asawa. Nararamdaman pa nila ang pagnanasa, pero hindi sumusunod ang kanilang katawan. Hindi ito pakukulang bilang lalaki. Ito ay problema sa sirkulasyon. Pero ang magandang balita ay maaari itong mapabuti sa natural na paraan. Paano binabago ngang beetroot ang sitwasyong ito? Paano nito ibinabalik ang mahalagang nitric oxide at pinadadaloy muli ang dugo tulad ng dati? Ang sagot ay maring ikagulat ninyo? San? Bakit espesyal ang beetroot para sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki? Habang pinag-aralan ko ang epekto ng beetroot, lalo kong nararamdaman na para itong ginawa para sa katawan ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, naalala ko sige. Antonio, isang 68 taong gulang na business owner. Kamakailan lang siyang nahiwalay sa asawa at sinusubukang makipag-date muli. Ayaw niyang umasa sa gamot. Ayokong maramdaman na para akong isang science experiment. Gusto ko lang imagine sarili ko ulit, sabi niya. Nang imungkahi ko sa kanya na isama ang beetroot sa kanyang pangaraw-araw na gawain, nag-alinlangan siya. Ngunit sa loob lang ng ilang linggo, sinabi niya, hindi lang basta paninigas ang nararamdaman ko, parang bumalik ang sigla ko. Mas may enerhi ako, mas masarap ang tulog ko, at higit sa lahat, bumalik ang sigla ko. Ito ay dahil hindi lang isang problema ang tinutugunan ng beetroot. Gumagana ito sa maraming antas, at karamihan dito ay partikular na nakakatulong sa mga lalaking 60 pataas. Una, tinutulungan ng beetroot na ayusin ang endothelial lining, panloob na pader ng daluyan ng dugo, na natural na tumitigas habang tumatanda.
Ginagawa nitong mas nababanat at sensitibo ang nga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa pagpapadala ng signal at daloy ng dugo. Pangalawa, nakakatulong itong magpababa ng presyon ng dugo na isang malaking benepisyo. Ang alta presyon ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhing erectile dysfunction. Pangatlo, pinapataas ng beetroot ang oxygen delivery sa makalamnan na nagpapabuti ng tibay. Ibig sabihin, mas maraming enerhiya hindi lang sa buhay sexual kundi pati na rin sa pang-araw-araw na gawain. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao, kundi sa pagbabalik sa kung sino kadati ang taong nawala dahil sa edad, stress, at problema sa sirkulasyon. Kung may natural na paraan tulad ng beetroot na makatulong, mahirap itong balewalain. Ngunit huwag lang maniwala sa aking salita. Pinapatunayan ito nga mahigpit na klinikal na paaral. 4. Klinikal na ebidensya, hindi lang haka-haka. Palagi akong naniniwala na ang tunay na medisina ay nangangailangan ng higit pa sa pag-asa. Kailangan nito ng ebidensya. At ang ebidensya tungkol sa beetroot ay dumarami at mahirap ipagwalang bahala. Nakita ko na kung paano naibalik ng pangkaraniwang gulay na ito ang kumpiyansa ng maraming lalaki at nakita ko rin ang siyentipikong basehan nito. Bilang isang doktor, ang kombinasyong ito ang pinakamahalaga. Isang pag-aral na inilatala sa American Journal of Physiology. Ang partikular na nakakuhang aking pansin. Natuklasan sa pag-aral na ng uminom ng beetroot juice araw-araw, ang mga matatanda sa loob ng 2 linggo, ang pagiging flexible ng kanilang madaluyan ng dugo ay bumuti ng higit sa 25% at ang kanilang presyon ng dugo ay bumaba ng halos 20%. Walang anumang gamot. Beetroot lang. Sa isa pang pag-aral sa Journal of Sexual Medicine, iniulat ng malalaking regular na kumakain ng beetroot ang mas matitigas na paninigas, mas mahusay na performance, at kapansin-pansing pagdami ng morning erections, isang mahalagang indikasyon ng kalusugang sexual at vascular. Ang interesante ay hindi sila mga kabataang nasa early 30s. Sila ay mga lalaking nasa 60s at 70s at marami sa kanila ang tanggap ng tapos na ang yuktong iyon ng kanilang buhay. Ngunit naalala pa rin ng ating katawan kung paano gumana. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Pinahusay na nitric oxide, mas magandang sirkulasyon, at dugo na mayaman sa oxygen, lahat ito ay tumutulong upang may balik ang sigla. Hindi tulad ng mga gamot na tinatakpan lang ang sintomas, tinutulungan ng beetroot na ayusin ang pinakasanhingang problema, pacing. Doc, serdesigdasyas na po ako. Huli na ba para? Sa akin, ang tanong na ito ay mas malalim kaysa sa iba. Madalas kong naririnig ang isang mahinang boses na may halong hiya, pakadismaya, o pagsuko. Minsan, may isang 74 taong gulang na pasyente, si Lolo Jose, na nakaupo sa aking harapan at nakatingin sa sahig. Doc, sa tingin ko wala nang natitira sa katawan kong ito, pero nakita ko ang isang kislap ng paasa sa kanyang nga mata. Kahit malabo, nandun pa rin. Sinabi ko sa kanya, Lolo Jose, ang mahalaga ay hindi ang edad, kundi kung ang katawan mo ay mayroon pa ring makasangkapan para tumugon. Maniwala ka sa akin, mayroon ka pa. Ang hindi alam ngang maraming matatandang lalaki ay hindi tuluyang nakakalimutan ng ating katawan kung paano gumana. Kinakalawang lang ito. Bumaba na ang antas ng nitric oxide, nawala na ang pagiging flexible ngang gadaluyan ng dugo, pero naroon pa rin ang pundasyon, naghihintay lang ng tamang mitsa. At habang mas matanda ka, mas malaki ang puwang para sa pagaling, kaya mas kapansin-pansin ang pagbabago. Nakita ko na ang malalaking nasa 70s at 80s ay nakaranas ng malaking pagbabago sa pamamagitan lamang mapagpapanumbalik ng kanilang sirkulasyon at oxygen supply. Pagdamin ng morning erections, biglaang pagnanasa at kumpiyansa na muling hawakan ang kanilang asawa, lahat ito ay unang senyales ng pagbabago. Muli mong mararamdaman na masigla ka, buhay, at may kakayahan. Ang pakiramdam na ito ay hindi lang para sa mga bata.
Ito ay para sa sinumang handang gawin ang unang hakbang. Kaya kung hindi edad ang hadlang, ano? Para sa karamihan ng mga lalaki, ang problema ay hindi nila alam ang tamang paraan, dosis, at oras ng pag-inom. Ito ang tatalakayin natin sa susunod. 6. Paano gamitin ang beetroot para sa pinakamataas na epekto? Ang beetroot ay mabisa, pero tulad ng lahat sa medisina at kalikasan, ang epekto ay nakasalalay sa kung paano mo ito ginagamit. May mga lalaking nagsasabi sa akin, "Doc, naglagay akong kaunting beetroot sa salat ko noong nakaraang linggo, pero wala akong naramdamang pagbabago." Ipinaalala ko sa kanila na hindi ito tungkol sa paminsan-minsang pagkain, kundi sa regular, sinasadya at tamang paraan ngang pagkonsumo. Sa ganitong paraan lamang makukuha ng ating katawan ang lahat ng benepisyo. Para sa karamihan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, inirekomenda ko ang pag-inom ng beetroot juice o paghahalo ng dekalidad na beetroot powder sa tubig. Sa ganitong paraan, mas madali itong ma-absorb at mas mabilis ang epekto. Doses. Uminom ng 150,200 ml ng sariwang beetroot juice o isang kutsara ng beetroot powder araw-araw. Oras. Mahalaga rin ang oras. Inumin ito sa umaga para mapataas ang antas ng nitric oxide sa buong araw o maisa hanggang 2 oras bago makipaktalik kung may plano kayo sa gabing iyon. Tip. Isang maliit pero mabisang tip. Ubusin ang beetroot kasama ng pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng lemon juice. Pinapabuti ngang vitamin C ang kakayahan ng katawan na gawing nitric oxide ang nitrates. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makaramdam ng pabuti sa sirkulasyon, pagtaas ng enerhiya, at mas malakas na paninigas sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, ngunit ang epekto ay makikita lamang kung ito ay regular na ginagawa. Zim. Mahalagang babala. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng beetroot. Ngunit bilang isang doktor, kailangan kong magbigay ng ilang mahahalagang babala. Ang pagiging natural ay hindi laging nangahulugang ligtas, lalo na kung mayroon kang ibang karamdaman o umiinom ng gamot. Una, huwag magpanik kung ang iyong ihi o dumi ay maging kulay rosas o pula pagkatapos kumain ng beetroot. Ito ay tinatawag na bituria at ganap na hindi nakakapinsala. Pangalawa, kung mayroon kang history ngang kidney stones o kasalukuyang umiinom ngang gamot para sa alta presyon, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang beetroot ay mayaman sa natural na oxalates na maaring mag-trigger nga bato sa mga lalaking madaling magkaroon nito. Bukod pa rito, dahil natural na nagpapababa ng presyon ang beetroot, maari nitong palakasin ang epekto ng iyong gamot na maaring maging sanhi ng sobrang pagbaba ng iyong presyon. Ang susi ay simple. Alamin ang iyong katawan, respetuhin ang nga senyalas nito at huwag matakot magtanong. Ang beetroot ay napakabisa, ngunit laging unahin ang kaligtasan. Mga simpleng gawi para palakasin ang epekto. Ang beetroot ay isang mahusay na katulong, ngunit tandaan na walang isang pagkain ang makakalutas sa lahat ng problema. Kung sasabayan mo ang beetroot ng ilang simpleng pang-araw-araw na gawi, makakalihakan ng synergy sa iyong katawan. Paglalakad. Ang paglalakad ng 20,30 minuto araw-araw ay nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpapababa ng blood sugar, binabawasan ang pamamaga, at nagpapataas ng produksyon ng testosterone. Tulog. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na ang testosterone ay muling nabubuo sa gabi. Kung kulang ka sa malalim na tulog, nawawalan kang pagkakataong may balik ang balanse ng iyong mga hormon. Diet. Ang pagbabawas ng processed sugar at pritong pagkain ay nakakatulong na mabawasan ang pinsala sa daluyan ng dugo, na pinapanatili itong malinis at nababanat. Hindi kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay ang pagiging regular araw-araw.
Kapag nagsimula ng maging bahagi ng iyong buhay ang manggagawi na ito, isang kamanghamanghang pababago ang mangyayari. Niyo, ang salubin ng mga lalaki. Sandali nating iwanan ang siyensya. Gusto kong makipag-usap sa inyo ng tapat, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang tao. Alam ko kung ano ang pakiramdam nga mapasyente na umupo sa aking harapan na may mabigat na kalooban. Hindi lang dahil sa pisikal na problema, kundi dahil sa emosyonal na kahulugan ng pagkawala nito. Kapag ang isang lalaki ay nagsimulang magkaproblema sa kanyang buhay sexual, hindi lang ito tungkol sa kakayahang sexual, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, kumpiyansa, at relasyon. Maaring habang pinapanood mo ito, iniisip mo, huli na para sa akin, o tapos na ang yuktong iyon ng buhay ko. Pero gusto kong sabihin sa iyo ng buong puso. Hindi pa, maaring mas mabagal na ang iyong katawan at mas marami ng puting buhok, ngunit ang iyong kakayahang magmahal, makaramdam, at maging konektado ay hindi nawala. Kailangan lang nito ng tamang pangangalaga. Ang beetroot, kasamang regular na paglalakad, sapat na tulog, at isang diet na nagbabawas ng pamamaga, ay isa sa pinakasimple at pinakamabisang paraan na natuklasan ko para matulungan ang mga lalaki na may balik ang kanilang sigla. Huwag kang sumuko. Hindi pa tapos ang iyong pinakamagandang yugto. Nagsisimula pa lang ito. Kung nakatulong sa iyo o sa isang taong mahal mo ang video na ito, paki-like, share, at mag-iwan ng komento. Babasahin ko ang bawat isa. Ang inyong feedback ay malaking tulong para sa paglago ng channel na ito at para matulungan ang ibang malalaki.